Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Bad news na naman para kay Harry Roque at BP Sara. Harry Roque, tapos na ang kanyang maligayang araw dahil sa meron na itong kaso at meron ng arrest warrant galing mismo sa Pilipinas. At BP Sara, hindi rin makakatulog, nagka-insomnia niya ang dalawa. Meron ng insomnia ang dalawa na magkaibigan. A friend in need is a friend indeed ang kasabihan. Dahil sa isasamon na rin si BP Sara sa NBI dahil sa nabinbin niyang mga kaso dito sa Pilipinas noong hindi pa nahuli si Digong. At Harry Roque ay imposibleng magkaroon ng asylum sa Netherlands dahil sa meron na talaga siyang kaso na na-file sa DOJ at ang arrest warrant is coming para kay Harry Roque. Well, narito ang ating kaibigang sa iyong araw para sa kanyang video atin panoorin. Nakakalungkot. Aroy, isang bad news. Aroy. Harry Roque, huli na. Ano itong kumakalat ngayon sa social media at maging sa mainstream media na may chinarge kay Harry Roque? Huhuliin na ba siya? Kinasuhan ng non-bailable na qualified human trafficking sa Angeles City Trial Court sina dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque, Cassandra Ong at mahigit 40 iba pa kaugnay sa niraid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Sinampahan ng Department of Justice ng kasong qualified human trafficking na walang piyansa si dating presidential spokesman Harry Roque kaugnay ng sinasabing pagkakasangkot sa iligal na Pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Dawit din sa kasong isinampa sa Angeles City Regional Trial Court ang sinasabing kinatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong. Sinabi ni Justice Undersecretary Nicholas Felix T. na sakaling magpapalabas ng warrant of arrest ng korte, ituturing ng pugante si Roque na maaaring makansilang pasaporte o isa ilalim sa red notice ng Interpol. Ayan, so yan na, final na yan. Kapag meron ng warrant of arrest ay puganti na ang turing kay Harry Roque sa Netherlands. At pwede nang sulatan ng Embahada ng Pilipinas, ang Embahada ng Netherlands na wanted na tao at merong pwedeng magkaroon ng red notice sa Interpol at arestuhin na doon sa Netherlands itong sa Harry Roque. Kaya yung sabi-sabi niya noon, bubo kasi. Noon sabi niya hindi siya mahuli, nik-nik daw, 'di ba? Sabi niya, nik-nik niyo, hindi niyo ako mahuli. May asylum na ako dito. Magtaka tayo, mga abogado baka kaya talaga itong dalawa, si BP Sara at Harry Roque, nag-aral ba talaga ito o baka binili yung transcript of records sa recto, di ba? Inik-nik ng nik-nik siya noon ngayon, anong mangyari, di ba? Kapag mayroong warrant of arrest sa DOJ, walang magawa ang isang tao, di ba? Na nagtago kahit saan sa mundo ay mayroong Interpol. Kaya tapos na ang maligayang araw ni Harry Roque. Punta naman tayo ngayon kay BP Sara. Itong kaso niya ngayon na isasamon siya, mayroong summon letter ng NBI, ay sagutin niya yung sinasabi niyang ipa-assassinate na niya ang Marcos family at kasama si Romualdez. Yun kasi ay banta yun . Okay lang kung yung pinagbantaan ay ordinaryong tao. Ang pinagbantaan ay presidente at ang pamilya at ang isa ay Speaker of the House. Kaya hindi pwedeng gano'n na gawin na lang na banta-banta at gawing katatawanan ang presidente. Hindi pwedeng ganyan. Kasi presidente yan, dapat ay gagalangin, di ba? Balik tayo sa balita, courtesy sa atin ng sa iyong araw. Sa human trafficking law natin, na yung mga mananagot, hindi naman kailangan may ipakita na sila yung nag-recruit o nag-akit sa magbiktima. Hindi kailangan sila mismo yung nagbiyahe sa biktima papunta sa lugar kung saan sila na biktima. Kasi maliwanag sa batas natin na yung to organize or to provide financial support or to direct other persons to commit human trafficking is punishable under the law. Titignan natin kung ano ba talaga yung mga kalakaran ng asylum petition sa Netherlands. Lalo na pag lumabas na yung warrant, ipapaalam sa pamahalaan ng Netherlands na may ganitong kasong hinaharap si Ginoong Harry Roque. Ayun, kung may warrant na, ipapaalam na sa the Netherlands. At paano ba nagiging human trafficking ang kaso ni Harry Roque? Sabi ni Harry Roque, di ba, meron siyang sagot dito na paano maging human trafficking? Hindi siya nag-recruit. Hindi nga siya nag-recruit pero siya ang legal counsel ng Pugo. Siya ang pinaka-head na attorney. At bakit pinayagan niya na mag-recruit ng maraming international na mga na mga workers ang nariyan? Merong
taga-Vietnam, merong Cambodia, merong Malaysian, Indonesian, at maraming Chinese, di ba? At anong nangyari sa mga Chinese dito? Ang iba ay ibinaon, nilibing, pinatay ng taga-Pugo dahil sa gusto ng umiskapo. At marami ang inaabuso ng mga Pugo workers. 'Di ba? Kaya human trafficking kasi parang ikinulong na sila doon eh. At kahit na hindi nag-recruit si Harry Roque, siya kasi ang pinaka head counsel or pinaka-attorney pinaka-head attorney siya ng ng Pugo. Kaya dapat alam niya kung ano ang laman, ano ang nasa loob ng Pugo. Puro pornography, 'di ba? Scam, Bitcoin scam. Ano ba bang scam? Itong dating site. Dating site na scam pa rin. At mayroong kidnapping mismo. Kinikidnap sariling mga Chinese national at pinagpirahan itong taga-Pugo. Kaya human trafficking talaga dahil marami ang na-recruit nila na taga iba't ibang bansa. At si Harry Roque ang managot dyan dahil siya ang may alam ng batas ng Pilipinas. Siya yung attorney ng Pugo. Okay, balik tayo sa balita. Kortesinang sa iyong araw. Pero Ay, alam ko na nasa ichinismis si ibaba siya, Bibi Sara, dun sa mga hindi uli, pinangalanan. kundi Ilang unang araw nakalipas, may mga sa report na listahan siya ng na ang ICC. uunahin. Ano ito? Aiming bomba. Si VP Sara na ba ang unang huhulihin ng ICC? Kamakailan lamang na interview si VP Sara at nabanggit niya na siya daw ang huli na huhulihin. Pero isang matinding bomba ang binitawan ni Senator Amy. Ano nga ba ito? So, alam natin na si VP Sara ay nandoon sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, doon sa mga pinangalanan. Ngunit ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Kita natin sa mga nakaraang 2 taon, itong mga haka-haka, duda, suspecha, madalas nagiging totoo. Paaresto ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte base yan sa impormasyong nakuha umano ni Senator Amy Marcos. May impormasyong nakuha si Senadora Amy Marcos na posibleng ipaaresto na rin daw ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. Nitong linggo, sinabi ni VP Sara na nakarating na rin sa kanya ang bali-balitang ipaaresto siya. Kung ipaaresto man daw si VP Sara, tiniyak ni Senator Amy na haharangin niya ito. Muli niyang iginiit na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Okay, so tingnan natin kung paano harangin ni Amy Marcos ang ICC dahil alam naman natin na ang Senado ay kontrolado ni Chis Escudero at pinagalitan nga siya ni Chis Escudero noon dahil sa hearing siya at ang kanyang hearing ay tungkol kay Digong which is pumapabor siya doon sa kalaban ng gobyerno. Kaya pinatigil ni Chis Escudero yon. Galit si Amy kay Chis dahil doon. Ngayon, haharangin niya. Paano niya harangin? Sino ang mga kakampi niya sa Senado? Di ba sila Bongo lang? Bato de la Rosa at Robin Ood. Pwede ba yun? Di ba? Majority, hindi sasali sa kanya Dahil yung kanyang puwersa ay puwersa ng kadiliman. Yun yung Team Itim, Team Suka, at ano pa ba? Team Baliw, at ano pang meron? Di ba? Timbura, Itim Lagim, Lagim Team. Lahat na lamang ng itim nandyan sa kanila Sila din ang gumagawa ng mga ng mga pangalan na yan. Kaya bagay na bagay sa kanila. Di ba? Team Lagim, Team Suka, Suka. Di ba? Grabe, malapit na mga kababayan ng eleksyon. So, buksan nyo na ang isip nyo sa mga sarado pa lamang at tingnan nyo. Makikita nyo sa pananalita ng mga leader kung sino ang matino. Diba? Sino yung loading, sino yung insomnia, wala ng tulog, at tuliro. Diba? Tulirong-tuliro kung magsalita, loading. Ang tagal makuha yung gustong sabihin kasi loading. Hindi na nakakatulog Umiinom na ng sleeping pills dahil sa daming kasalanan, di ba? At hindi lang kasalanan, daming kaso. Isipin mo, si Sara mayroon ng warrant sa ICC. Ngayon, ipapatawag siya sa NBI at kapag hindi siya darating, mayroon na namang warrant sa kanya dito mismo sa Pilipinas.
Kaya dubli-dubli na eh. Iwan ko lang kung hindi yan may stress. Kasi ang utak niyan ay hindi normal eh. Hindi katulad sa atin na normal, may stress tayo kapag merong ganyan. Yang mga utak ng mga ganyan, walang remorse. Kahit si Digong nang nakulong sa ICC, walang remorse, hindi man lang sinabi na sorry sa lahat. Akala niya makalabas pa siya na nakatayo, no? Si Digong, pustahan tayo, lalabas yan diyan sa ICC na nakadayapir na kasi matanda na. At iwan ko lang kung naka-wheelchair pa, baka hindi na wheelchair eh. Baka stretcher na. Yan ang kahinatnan ni Digong diyan sa ICC. Kaya wag kumpiyansa. Kahit yan si VP Sara, kumpiyansa eh. Akala niya hindi sila isa-isahin ng gobyerno. Yan ay yung payback time na sinasabi dahil sa kagagawan. Diba? Niluloko ang Pilipinas, nilulustay ang pera ng kaban ng bayan, confidential fund doon, confidential fund dito. Grabe. Inuubos sa walang kakwinta-kwintang chichirya. Okay, patuloy tayo sa ating balita, courtesy ng Sa Iyong Araw. Uso na naman ang chismis. Pero teka, hindi ito basta chismis. Isang araw sa isang press school, may binulong si Senadora Amy Marcos. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nag-akusa. Pero may sinabi siyang nakakayanig. Si VP Sara, kahit nasa iba pa ng listahan, mukhang siya ang unang huhulihin ng ICC. Hindi agad naniwala ang mga tao dahil nasabi niya rin, chismis lang to. Ito nga yung listahan na pinakita ni Trillanes mga kababayan noon at tinakpan niya ng kulay dilaw na estabilo. Yung mga pangalan, di ba? Merong nakalista doon na 10. At ang sabi ni Trillanes, si Bato talaga ang mauuna. At si VP Sara ay sabay na doon sa iba pa. Pero ngayon pala hindi. Mauuna na si VP Sara dahil na-discover ng ICC na kasama pala siya sa Oplan Tukhang na plano. Noong 2011 pa yan hanggang 2018 sa Davao nangyayari ay merong na salvage na sabi nila Kanyas na 3,000 katao sa Davao lamang mismo. So yun lang na kaso ang titingnan ng ICC. Hindi na sila papasok sa yung sinasabing 30,000 kasi ang karamihan na natukang ay sa 2019 na, di ba? 2019, 2018, 2019 tayo tumiwalag sa ICC sa utos ni Digong ay nagpatanggal sa membership ng ICC kaya hindi nahuli si Digong noon kasi hindi tayo membro wala ngang jurisdiction ng ICC ng 2019 na taon. Pero below 2019, 2011 to 2018 ay merong pananagutan si Digong at nasa jurisdiction pa tayo ng ICC dahil membro pa tayo noong 2011 to 2018. Yan ang katotohanan mga kababayan. Kaya wag nyong mga DDS, wag nyong ulit-ulitin yan walang jurisdiction ang ICC dahil meron. Kaya nga nakuha si Digong eh. Okay, tapusin natin tong video. Pero may twist, chismis lang, pero ganyan daw nagsisimula ang lahat ng kaguluhan sa bulong-bulungan. Noong una, may sinabing draft warrant daw para sa 5 pulis. Kasama roon sina Senator Bato de la Rosa. Pero hindi pa man naluluma ang balitang yun. Biglang lumitaw ang pangalang Sara Duterte. Hindi na siya background character. Hindi na mabasa listahan. Kung totoo man ito, unang eksena pa lang, siya na raw ang bida ng ICC. Hindi na ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang kaso na isinampa laban kay dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque. Kaugnay nito, kinumpirma rin ng Vice Presidente ang pagkakatanggap niya ng sabina mula sa Office of the Prosecutor. Ayon sa National Bureau of Investigation, may kaugnayan nito sa kasong inihain nila dahil sa umano'y bantang binitawan ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito dapat tong kaso na to ay dapat minadali ito noon pa. Nahuli na sasabihin na eleksyon na kasi kaya ganyan. Hindi. Matagal na to noong nagbanta pa to na ipa-assassinate niya si PBBM, pati si Liza Marcos at si Romualdez.
Kaya yan ay banta, di ba? Banta yan, kaya bakit sasabihin na joke, di ba? Talagang threat. Kaya dapat lang mayroong charges. Kasi presidente yung national security yung banta ni VP Sara. Lalo na siya ay vice president, meron siyang power. At ngayon lang ako nakakarinig na ang vice president ay kalaban ng presidente. Dapat kasi kapag vice ka, ay susuporta ka sa iyong presidente. Kahit na hindi mo gusto yung kanyang ugali, di ba? Magtrabaho ka sa vice president. Kasi sinusulduhan ka ng mga tao, nakakahiya ka. Grabe, mga tuliling na mga tao to. Grabe ang mga utak. Ano bang klaseng utak ito? Baliktad. Tawa ng tawa, Harry Roque, tawa ng tawa dahil nick-nick nyo. Sabi ni Harry Roque, hindi nyo ako mahuli, nasa asylum na ako ng Netherlands. Ngayon, meron kang warrant of arrest. At susulat ang DOJ, ang Embassy ng Pilipinas, sa Netherlands susulat na arestuhin ka ng Interpol. Lagot ka, butanting ka. Patay ka na diyan. Paktay na si Bading. Mahilig ng gwapo. Okay, so ito, pakinggan natin itong huling mga salita nila. Paliwanag ni NBI Director Jaime Santiago, matagal nang naisampa ang kaso at ngayon lamang ito naisalang sa preliminary investigation ng Department of Justice. Hindi na tayo nagugulat, no, na merong case na final. Teka, bakit ka magugulat? Alam nyo yan ginagawa nyo yan. Alam nyo yung merong kayong kaso dyan sa pinagsasabi nyo. Kung kayo'y attorney pa naman kayo dalawa ni Harry Roque. Pero yung level ng inyong pagka-attorney, parang hindi kayo attorney. Marami ang nagsabi niyan, hindi lang ako. Hindi nyo alam ang ang batas. Kaya nga kumukuha pa kayo ng ibang attorney. Kaya nga si Harry Roque, hindi niyo ginawang counsel sa dahig kasi alam nyo na ganun lang yung alam niya, di ba? Yung chismis-chismis lang. At sa batas ay wala Kasi kung alam nyo ang batas, hindi kayo gagawa ng ganito na mga pagtataksil sa bayan, hindi lang ganyan, pagnanakaw sa pundo ng bayan. Ang attorney dapat alam ang tama at mali dahil pinag-aralan ng attorney ay batas at konstitusyon ng Pilipinas. Kaya alam nyo ang bawal at hindi, pero ginawa nyo pa rin ang bawal, ibig sabihin wala kayong alam sa batas. Klarong-klaro, di ba? Tapusin natin tong video. Dating spokesperson, Attorney Harry Roque, dahil isa talaga siya sa mga malakas sa sa otot. Boses at malakas ang loob na magsabi ko. Anong malakas yan magbudol-budol at malakas magsinungaling. Ano ang mali? Ako man, kayo ang mali. Ay naka-receive din kanina ng summons. Ayan, nag-loading ka, di ba? Wala ka ng tulog sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation. Lagot ka na. Na kaso laban sa akin. Okay, meron ka na nga ang kaso. Ngayon, maragdagan na naman yung stress mo at sabi mo ay pumayat ka at maraming salamat, pumayat ka. Pero yung pagpayat mo ay hindi yan natural Papayat ka na walang tulog at stress ay hindi tatagal, ay talagang ma-flip yung utak mo at matuliling, di ba? Noon sinasabi nyo si Trillanes ang trililing, ngayon kayo na ang trililing Sabi nga ng karamihan, Sara Sayad, di ba? Harimau Roque, butanting. Ngayon, ano na? Okay, so tapos na to Ako'y magpaalam na mga kababayan at hanggang sa muli. Sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Maraming salamat sa lahat. Paalam.